Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At gusto ko lang tong i-content kahit na wala naman po nanonood sa aking YouTube channel o even sa mga Facebook page ko. Even na mahina ang aking engagement, okay lang naman sa akin dahil bali, yung mga kinokontent ko kasi is all about sa mga nangyayari sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at yung mga dapat nating itama na mali na nakikita natin. So, may mga bagay-bagay na gusto nating pag-usapan pero walang handang makinig. Kasi nga, hindi naman tayo kasing sikat ng mga ibang vlogger na kahit na walang mga kaalaman-laman yung kanilang content ay nagwa 1 million views. Pero hindi ako naiinggit sa kanila. Baga proud ako sa kanila dahil paghirapan naman nila yon. At baka malamang kaya mabilis silang nag-gain ng views kasi may mga farm troll sila na makikita ninyo sa mga computer laboratory nila na sobrang dami ng mga cellphone at nakalagay sa isang PC na nakikita na ngayon sa mga social media yung mga peking viewers na kunwari nanonood ng mga videos nila pero mga farm troll pala nila yon para tumaas yung engagement nila. So, hindi ito yung ating pag-uusapan mga ka-plastic. Let's talk about yung mga illegal parking dito sa Pilipinas na nangyayari. At ganito dapat ang ginagawa sa kanila mga ka-plastic kasi alam mo kung bakit. Kasi isipin mo, una pa lang, kung mamumundar ka ng isang sasakyan, una sa lahat, anong unang-una mong gagawin? Diba, ang unang-una mong gagawin, ang ipupundar mo, garahe. Para hindi ka makadisturb o makahambalang sa mga kalsada, which is, yung mga kalsada na yan is pampubliko, pangkalahatan po yan. Pero unfortunately, may mga tao talagang balasubas na even yung mga kalsada ay inaari nila na parang sa kanila yung lupa. So panoorin natin yung ginawa ng isang lalaki dun sa isang lugar na kung saan pagkapunta niya dun sa parking, illegal parking na yon ay ganito po ang kanyang ginawa. Panoorin natin yung video. Yan, dali-dali. May dala-dala yung lalaki na isang pamalo eh. Parang gold yata yun eh, sa gold. Yan, pinagbabasag niya yung sasakyan ng may-ari. Awareness na to para sa mga taong gustong mamundar ng sasakyan pero walang sariling garahe. Diba? Kasi ang instances dito, kapag halimbawa nagkaroon ng sunog sa lugar ninyo, hindi makasingit ang bumbero dahil gawa ng kung saan nakahambalang yung mga sasakyan nila, hindi ka makakapasok basta-basta. Diba? Mga ka-plastic. Baga, kung sabi nga dito sa comment, mga ka-plastic, mayroon nagsasabi, kung mayaman-yaman ka, pwede ka magbawi ng ganyan. Pero kung kapuspalad ka na, wag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Meron ako nabasa eh. Ito. Sabi ni Jason Fernando, better to call road clearing operation kung bawal talaga mag-park sa kalye kaysa gawin mo yan. Malaking babayaran mong damage niyan o makukulong ka pa. Di, it's rather than, di ba, mas gugustuhin mo pang wasakin na talaga yung sasakyan kasi pag pinagsabihan mo sila pa yung galit eh, di ba? May times talaga na sila ang siga, mga ka-plastic. Kaya kahit anong sabi, kahit pagsabihan mo isang tao kung ayaw makinig, magandang solusyon na lang dyan, ay ganito. Pero hindi ko ini-encourage kayong mga nanonood sa akin na gawin mo ito. Baga kasi napuno na rin yung tao sa mga ganitong bagay. Galit na galit yung lalaki dun sa sasakyan. Sa dami pa naman nagpapart dyan, yan lang ang target. Malamang, siguro baka may galit.
Yan. Kung titignan mo, mukhang galit doon sa may-ari ng kotse na sinira. Kasi may nakapark din naman na kotse sa kabila kung dahilan ay pagpapark sa kanabas ng kotse. Dapat yung isa din damay, kitang-kita ang punteriya niya talaga yung kotse na sinira niya dahil sa nakapark sa labas. So, ayun. Ngayon, panoorin po natin yung isa pang video clip na halos parehas din ng insidente. Wait. Nawala na naman. Ito po. Tungkol naman nito sa sobrang galit ng isang tao sa isang motorista o sa isang may-ari ng kotse din na sinunog. Panoorin natin. Ang investigasyon. Wait lang. At Panoorin natin. bandang 1:30 ng madaling araw nitong Miyerkules nang huminto sa nakaparadang sasakyan sa Apo Street, Barangay Maharlika, Quezon City ang isang motorsiklo sa kayang naka-helmet. Nagpatong siya ng tuwalya sa Pero magkaibang kaso to mga kaplastik ha. Dito yung regarding sa mga illegal parkers. Baga may galit yung lalaking nakamotorsiklo at ito po yung kanyang ginawa mga kaplastik. Panoorin niyo po. SUV, saka ito sinilaban. Inabot ng nasa 7 Grabe, no? minuto ang apoy bago ito naapulan ng rumespondeng bumbero. Natupok ang harapang bahagi ng sasakyan na ginagamit pa naman sa pagpasok sa eskwela ng estudyanteng si Bianca. Sobrang 'Di ba? Alam mo kasi mga bagay kapag isang tao galit na galit sa isang kapwa, may gagawin at gagawin yan. Buti nga yan lang ang inabot niya eh. Pero yung iba dyan, pinapatay directly yung tao. Kaya ang ginawa nila, binuntong na lang nila doon sa property nila. Siguro may mga bagay na hindi sila, kasi hindi naman nila tinanong kung may naagrabyado tong taong to. Malamang naagrabyado pero di lang nila naramdaman o baka hindi lang nila ipinansin. Kaya ganun ang nangyari mga kaplastik. Pero kung titignan nyo yung video, bakit kailangan niya mag-abala na sunugin ng isang sasakyan kung wala namang atraso yung tao? At higit sa lahat, marami rin na nagpa-parking sa lugar na yan. So ba't yan lang ang pinagimitan? So minsan kasi may mga bagay-bagay tayo sa buhay ng isang tao na hindi natin namamalayan, may nasasagasaan na pala tayo. Kaya hindi imbis na magpasensya tayo sa taong sinagasaan natin, parang nagyabang pa tayo. Kaya nag-cause po ito na masamang loob ng isang tao. Baga, hindi mo rin mai-regret sa mga taong gumagawa ng ganyan. Kasi alam mo kung bakit. Di ka naman susunugan ng isang sasakyan kung wala ka namang ginawang kalokohan. apoy bago ito naapulan ng rumespondeng bumbero. Natupok ang harapang bahagi ng sasakyan na ginagamit pa naman sa pagpasok sa eskwela ng estudyanteng si Bianca. sobrang laki na po ng sunog nung nakita na po namin. Pero it all happened in just a span of a few minutes talaga. Sobrang nakakatakot po talaga. Ani Bianca, wala siyang maisip na maaring gumawa nito kaya nabalot ng pangamba ang kanyang pamilya. Very Maaari ba yun? Wala kang inagrabyadong tao? Malamang hindi nyo lang nakita. O malamang hindi nyo lang talaga pinansin. Hindi naman kayo gaganyanin ng isang tao kung wala kayong inagrabyado. Diba? Ganun lang kasimple yun. O let's say sabihin natin sa sobrang abala nyo sa buhay, hindi nyo na iniisip yung mga nangyayari sa paligid ninyo. Nakalimutan ninyo na meron pala kayong nasagasaang tao. At baka one time na meron kayong napdaanan sa isang lugar at natandaan yung plaka mo, then na-trace kung saan po nakapark yung sasakyan mo, kaya ay ganito ang ginawa. Kasi wala namang umaamin na tao na sa mga kasalanan niya. Kaya natural, sasabihin nyo wala kayong natandaan o wala kayong naiisip na bagay na ikakaagrabyado ng ibang tao.
Diba? So sabi sa comment, tanga naman yung nakalagay sa caption na saan si Jemrick. Ayusin niyo po yung caption. Alam mo naman yung ABS-CBN, clickbait yan eh. Pag-iiganti wala nga ang idea kung sino yung nagiganti. May kotse, walang parking. Saan nakuha yung pag-iiganti? Di umano, kaninong linya ng alam mo. Diba? Walang nabanggit sa kung sinong tao yun. Kasi pag sinabi mong pag-iiganti, that means may someone na tao na may alam yung biktima kung sino yung taong yun. Ang pagkakasabi ng biktima is wala silang natatandaan o wala silang nare-recall. Sabi ni Tol, mas lalo nyo lang tinotrauma yung tao. Napanood ko yan, sabi niya wala naman daw siyang kaaway, tahimik pamilya niya, wala din silang nakagirian sa kalsada sa kahit isa. So ABS-CBN, saan nyo nakuha yung caption pag-iiganti? Clickbait kasi. So yon ang salobing ko lang sa mga illegal parkers. Unang-una sa lahat, kung magpupundar kayo ng mga sasakyan like motor, kotse o ano man, sana unang-una muna ipundar nyo yung garahe. Diba? Para at the same time, bago kayo magkaroon ng sasakyan, naka-ready na yung garahe. Para pagdating nyo doon, hindi na nakaambalang sa kalsada. Kasi wala tayong ordinansa sa bawat lungsod eh. Buti pa nga yung Marikina eh. Nakikita ko yung lugar nila. Once na may mag-parking lang ng segundo, sinisita na ng pulis doon eh. Bakit ganun? Dito sa ibang mga local government o local na lugar na lungsod, hindi kayang i-abide yung ganitong ordinansa. Kasi nga walang kwenta yung good governance na sinasabi ng isa dyan sa kainta. Good governance. Porket nakapag-ayos ka lang ng kalsada, good governance na pala yun. Pero di mo naisip yung kalsadang inayos mo, ginawang garahe ng mga taga-squatter. Diba? Hindi na natin problema yun kung wala silang mapagparkingan. Kasalanan nyo yun. Kasi bago kayo mamundar ng sasakyan, dapat una, garahe muna. Hindi yung gagawa kayo ng bagay na ikakagarbyado ng ibang tao, di ba? Wala nang asenso Pilipinas eh. Parati na lang tayo ganun. Paikot-ikot. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.